Jessica, a senior at Bullitt Central, was found in the woods, strangled to death just 7 miles from her home. I want to find out who killed my daughter. September 1999, sa Bullitt County, Kentucky, isang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay ang nagtulong-tulong sa paghahanap sa nawawalang dalaga na si Jessica Dishon. Ang alam ng pamilya ay nagtungo lang ito sa paaralan. Subalit nagtaka na lang sila nang hindi na ito umuwi pa. At nang inimbestigahan na ito ng mga pulis, ay hinihinalaan lang nila na malamang naglayas lang ang dalaga. Subalit mga ilang linggo ang lumipas, ay nagulat na lang ang lahat nang natagpuan na si Jessica. Ang nakakalungkot, ito ay bangkay na. Ang sinapit ng dalaga ay mayroon namang isang inosenteng tao ang napagbintangan. At hindi lang basta napagbintangan, kundi siya ay kinaso din sa krimeng hindi niya ginawa. Nasira ang buhay ng taong to at inusid siya ng husto. Ngunit 15 years later, mula sa sinapit ni Jessica, ay mayroon namang balita na nagpagulat sa lahat. Natukoy na ang tunay na may sala at hindi inaasahan ng pamilya na kilala lang pala nila ang salarin. Kaya samahan niyo ako ngayon at tunghayan natin ang true story ni Jessica Dishon. Si Jessica Dawn Dishon ay ipinanganak noong May 2, 1982. Ang kanyang mga magulang ay sina Edna at Michael Dishon. Si Jessica naman ang panganay sa 3 mga anak na mag-asawa. At naninirahan ang pamilya nila sa Shepherdsville, Bullitt County, Kentucky. Ang lungsod na ang pangunahing pangkabuhayan ay ang pagsasaka. Si Jessica ay isa namang senior sa Bullitt Central High School at mailalarawan naman siya ng mga kakilala na madaling pakisamahan. Kaya marami itong mga kaibigan sa paaralan at sa lungsod nila. At ayon pa na mag-asawang Dishon ay napaka-responsable ding dalaga ni Jessica. Kaya malapit din ito sa 2 bunsong mga kapatid. Pangarap din ng dalaga ang makapag-aral ng accountancy sa kolehiyo. Para balang araw ay makahanap siya ng magandang oportunidad sa labas ng Shepherdsville. Maliban dito ay napaka-independent din ni Jessica. Nakabili siya ng kotse gamit ang sarili niyang ipon. Taong 1999 ay nagkaroon na din siya ng nobyo. At pansin ng kanyang pamilya at mga kaibigan na mas lalo lang siya naging masayahin. Subalit, ang hindi alam ng lahat ay mayroon palang kinakaharap na pagsubok si Jessica na naging tinik sa kanyang buhay. At pinili niyang hindi ito isiwalat sa kanyang pamilya dahil ayaw niyang masaktan sila. September 10, 1999 ay isa lang itong ordinaryong araw at may pasok rin sa paaralan ang dalaga. Ang kanyang mga magulang naman ay nauna nang lumabas para sa kani-kanilang trabaho. Kaya si Jessica na lang ang naiwang mag-isa sa kanilang bahay at naghahanda na din siya papunta sa paaralan. Bandang 1:30 sa hapon ding ito ay kakarating lang din ni Edna sa bahay nila. Ngunit nagtaka na lang siya nang maabutan ang kotse ng anak sa may garahe nila. Oras pa naman ang klase ni Jessica at 2:30 ang alam ni Edna na matatapos ang klase ng anak. Kaya sinilip niya ang kotse, baka nakatulog lang ang anak sa loob. Ngunit wala din dito si Jessica, kaya tumawag na siya sa asawa na si Michael na nasa trabaho. Maging si Michael ay nagtaka na lang kung bakit naiwan ang kotse ng anak. Alam niyang walang ibang masasakyan si Jessica at hindi din posible na ito ay maglakad lang dahil malayo ang distansya ng paaralan. Mas lalo lang kinabahan si Edna nang muli niyang sinilip ang kotse ng anak at nakita niya dito na naiwan lang ang mobile phone, ang susi ng kotse, ang backpack ni Jessica at isang sapatos. Ang pares nito ay nawawala. Kaya dahil dito, tumawag na si Edna sa paaralan para kumpirmahin kung naroon ba si Jessica. Ngunit nagpanik na lang siya nang kinumpirma ng school officer na hindi pala nakarating si Jessica sa paaralan simula sa umaga. Kaya dahil dito ay napilitan na rin si Michael na iwan ang trabaho para samahan si Edna na hanapin ang anak. At una naman silang nagtanong-tanong sa mga kapitbahay at mga kakilala. Ngunit wala din silang nakuhang mga impormasyon. Kaya sinuri na din ni Michael ang naiwang mobile phone ni Jessica. At nakita niyang may nakatype pala na numerong 91 na para bang nagbabalak si Jessica na magdial ng 911 emergency. Kaya hinihinalaan ng mag-asawang Dishon
na may masamang nangyari sa anak nila. Pagdududa nila ay baka dinukot na si Jessica. Agad naman silang nagtungo sa Sheriff's Department para mag-report. Ang nakakalungkot, halos lahat ng mga senior officers ay hindi naniwala sa report ng mag-asawa. Sinasabi ng mga ito na baka daw naglayas lang si Jessica dahil nauuso na sa lungsod nila ang mga kabataang naglalayas at baka daw bigla na lang babalik sa kanila ang anak. Isa lang bukod tanging officer ang naniwala sa mag-asawa. Ito ay ang rookie detective na si Detective Dave Greenwell. Kaya noong September 11, 1999 ay mag-isa lang sinimula ni Detective Greenwell ang investigasyon. At base sa investigasyon niya ay mayroon ngang foul play na nangyari sa pagkawala ng dalaga. Sa kasamaang palad, na-contaminate na pala ang kotse ni Jessica. Kung sino-sino na lang ang mga sumuri nito, mga sariling kamag-anak ng mga Dishon, maging ang mga reporters. Kaya imposible na itong makuhanan pa ng mga DNA, buhok, fingerprints at kung ano pa na posibleng magagamit bilang ebidensya. Pansin naman ng mga Dishon family na hindi sineseryoso ng buong law enforcement ang pagkawala ni Jessica. Kaya dahil dito ay nagsariling sikap na lang sila sa paghahanap. Ang pamilya nila ay nag-set up ng civilian search. Binubuo ito ng mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kapitbahay nila. At kung saan-saan ang liblib na lugar nila hinanap si Jessica. Ang kapatid naman ni Michael Dishon ay nagsabi na kung hindi nila matatagpuan si Jessica sa mga liblib na lugar, ay posibleng ito ay nasa ilog na. Sa mga kaso kasi katulad kay Jessica, lalo na't nasa rural area, ay kadalasang ay dinidispatya ang mga biktima sa mga ilog. Kaya dapat mag-focus sila sa paghahanap sa mga bahagi malapit sa ilog. Ngunit sa kabila nito, ay bigo pa rin nilang mahanap ang dalaga. Ang nakakalungkot, ang pagkawala ni Jessica ay mayroon namang inosenteng tao ang mapagbibintangan. Ito ay ang kapitbahay nila na si David Bucky Brooks. Isang gabi kasi noon, ang kapatid ni Jessica na si Chris ay nagtatakbo na lang at nagbalita sa kanyang ama na parang narinig daw niya ang sigaw ng ate Jessica niya na parang humihingi ng tulong. Kaya madaling kinuha ni Michael Dishon ang kanyang rifle at lumabas para hanapin ang anak. At sinamahan na rin siya ng kapatid niya sa paghahanap. Sa di kalayuan ay nakita naman nila ang isang sunog. At nang pinuntahan na nila ito, ay nakita na lang nila ni Michael na si Bucky Brooks lang pala ang nagsusunog ng kung anong bagay sa kanyang property. Kaya hindi nila maiwasang magduda kay Bucky. At nagmungkahi naman si Michael na imbestigahan nila ang property nito bilang parte ng civilian search kay Jessica. Ngunit tumanggi si Bucky, kaya mas lalo lang siyang pinagdududahan. Dahil sa pagtanggi ni Bucky, ay napilitan na lang ang law enforcement na kumuha ng search warrant para maimbestigahan na ang kanyang property. Maging ang van nito ay sinuri na din nila. Sa huli ay wala din silang nakuhang ebidensya. Napakabagal kumilos ng local law enforcement sa investigasyon, kaya humingi na ang mga Dishon ng tulong sa mga FBI. Sa investigasyon nila ay hinanap din nila kung saan-saan ang dalaga. Nilusong nila ang mga ilog at nag-helicopter search. Maliban dito ay mayroon din silang $18,000 na pabuya para sa makapagbibigay ng matibay na impormasyon. Hinihinalaan naman ng FBI na dinukot nga ang dalaga at posibleng kakilala lang ng pamilya ang salarin at maaari rin na dinala na ito sa malayong lugar. Sa pagkakataong ito ay hindi pa rin maiwasan ng karamihan na pagdudahan ang kapitbahay ng mga Dishon na si Bucky Brooks. Kaya muling sinuri ng mga officers ang property nito. At may natagpuan naman sila dito na school photo ni Jessica. Maging si Bucky Brooks ay nagtaka kung papaano nagkaroon ng photo ni Jessica ang kanyang property. Kaya muli niyang pinanindigan na wala talaga siyang alam sa nangyari sa dalaga. Ngunit kahit anong paliwanag niya ay hindi din nagsilbi. Marami ng mga kapitbahay at mga kakilala niya ang hinusgahan siya. September 27, 1999, 17 araw simula sa pagkawala ni Jessica, ang babaeng nagngangalang Karen Hobbs, isang bus driver, ay nagmamaneho sa ruta niya. Hanggang sa napansin na lang niya ang isang kakaibang bagay na nakasandalo sa isang puno. Kaya nilapitan niya ito para suriin. Ngunit papalapit pa lang si Karen
ay napansin na niya ang nabubulok na amoy. At laking gulat na lang niya na isa pala itong bangkay. Kaya agad na siyang tumawag ng mga pulis. At pansin naman ng mga officers na unrecognizable na ito dahil malala na ang estado ng pagkabulok. Maliban dito ay may nakatali pang lupid sa mga paa nito. At missing din ang ibang mga kasuotan. Hinihinalaan din nila na ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ay hindi ang crime scene. At base na rin sa report ng coroner na ang lubid na nasa paa ng biktima ay ang ginamit para kaladkarin ang katawan. Isa lang ang alam nilang missing na babae, kaya tumawag na ang mga pulis sa mga Dishon para makumpirma nila ang katawan. At nakumpirma ni Edna Dishon na ito nga ang anak niya si Jessica. Base na rin sa suot nitong class ring, kwintas at dental records. Ayon sa autopsy examinations, ay tinatansyang nasa 3 araw tinapos ang dalaga matapos itong dinukot. At ang sanhi ng pagpanaw nito ay strangulation. Muli na namang bumaling ang atensyon nila kay Bucky Brooks. Pinagdududahan pa rin ito ng karamihan, kaya isinailalim na ng mga pulis si Bucky sa polygraph test. Base sa obserbasyon nila kay Bucky, ay mayroon lang itong 61 average IQ. Kaya paiba-iba ang masagot nito dahil hindi nito masyadong naiintindihan ang mga katanungan sa kanya. Nagresulta ito na hindi siya pumasa sa examination. Ngunit ang polygraph test ay hindi rin maaasahan. Hindi ito matibay na ebidensya para mapatunayan ang kasinungalingan ng isang tao. Kaya hindi din ito magagamit ng prosecution bilang ebidensya laban kay Bucky. Pero sa kabila nito ay kinasuhan pa rin nila si Bucky Brooks ng capital murder. At nagsimula ang kanyang paglilitis noong March 2003. Ngunit ang nakakalungkot ay isinulong pa ng prosecutor ang death penalty na parusa sa kanya sakaling mapatunayan siyang guilty. Nagtapos naman ang paglilitis na isang mistrial dahil sa kawalan ng physical evidence at confession mula kay Bucky. Ibig sabihin ng mistrial ay tinapos ng judge ang paglilitis na walang desisyon. Kaya noong September 2003 ay ibinaba na ang kaso ni Bucky na capital murder. Ngunit matapos nito ay hindi pa rin maiiwasan na mayroon pa rin nang uusig sa kanya. Pagkalipas ng mga taon ay naging cold case na ang kaso ni Jessica Dishon. At isa ito sa mga dahilan kaya na-depress na ang mag-asawang Dishon at nagkaroon na ng tensyon ang pagsasama nila hanggang sa sila ay nag-divorce na. Ngunit mahigit 1 dekada ang nakalipas, taong 2013 ay muling na-reopen ang kaso ni Jessica. Ito ay dahil may panibagong lead na sa kaso. June 2013 ay mayroon palang 2 inmates sa Oldham County Prison ang nagbigay ng statement tungkol sa sinapit noon ni Jessica. Isiniwalat ng isang inmate na ang isang kasamahan daw niyang preso noon sa Oldham Prison ay umamin sa sinapit noon ni Jessica. Ayon pa ng testimonya niya, ay dinukot ng kasamahan niya ang dalaga noon mula sa kotse at saka ito dinala sa abandonadong kamalig. Paulit-ulit na sinaktan at ikinulong dito ng mga ilang araw at saka nang winakasan ang buhay. At mga ilang araw na daw ang lumipas ay saka inilipat ang katawan nito sa kakahuyang bahagi malapit sa daan para matagpuan na dahil nagigilty na daw ang lalaking ito sa sinapit ng dalaga. Ang testimonyang ito ay sinundan pa ng isang inmate na pareho ding sinabihan ng sekreto. Tell me about how He got an argument with her in her backyard, wherever they lived at, and he started choking her. That's what he told me. Then he left her and ended up leaving her in the woods by the road, by the river. Ayon pa ng 2 inmates na to, ay inamin pa nga daw sa kanila ang rason ng kasamahan nila kung bakit nito tinapos si Jessica. Ito ay dahil daw sa sekreto na matagal na pala nitong pinagsawaan ang dalaga. At dahil nagbabalak na daw magsumbong si Jessica, kaya daw niya ito tinapos, para hindi maisuwalat ang sekreto niya. At maliban dito, ay dahil din sa matindi niyang selos na may nobyo na pala si Jessica. Ang taong tinutukoy ng 2 inmates ay walang iba, kundi si Stanley Dishon, tiyuhin ni Jessica, kapatid ng ama niyang si Michael Dishon. Ang malaking tanong ay bakit nga ba nakakulong na si Stanley Dishon? Kaya pala bilanggo na si Stanley
ay dahil may ibang kaso pala ito noon na sodomy at abuse sa ibang biktima niya na minor. 12 ang edad. At nakonbekto na si Stanley sa kasong ito noong 2005. Pero noong 1999, bago siya nakulong, ay nakatira pa siya sa kapatid niyang si Michael. At walang kaalam-alam si Michael na lihim na palang tinutuka ng kapatid niya ang dalaga niyang anak. Sa pagkawala ni Jessica noon, ay tumulong pa si Stanley sa civilian search. Yun pala ay alam na alam niya kung nasaan na ang dalaga. Dahil sa impormasyon ng mga inmates, kaya gulat na gulat ang pamilya, lalong-lalo na si Michael Dishon. Hindi niya inaasahan na kasama lang pala niya sa bahay ang salarin ng anak. Hinanapan pa nga daw niya noon ng trabaho si Stanley, pero ganito lang daw ang isusukli sa kanya. Napagbintangan at nabigyan pa ng kahihiyan ang inosenteng si Bucky Brooks. Si Stanley Dishon ay agad isinailalim ng mga pulis sa interrogation tungkol sa sinapit ng pamangkin. Ngunit tumanggi itong magbigay ng mga statement at malakas pa nitong itinanggi ang mga paratang. Ayon pa niya ay gumagawa lang daw ng mga kwento ang dalawang inmates. Dahil tumanggi siya na magbigay ng statement, kaya inungkat na ng detective ang background niya. At nakumpirma na maliban sa biktima niyang 12 years old na babae noon at si Jessica, ay may iba pa palang 3 biktima sa pang-aabuso si Stanley. Ang mga ito ay mga minors din na mga babae. At ang nakakagulat, ang 3 babae ay mga relatives lang din niya. At kaya sila na biktima dahil palipat-lipat pala noon ang tirahan si Stanley. At kadalasan ay naawa sa kanya, kaya siya pinapatuloy ng mga kamag-anak. Agad namang kinasuhan si Stanley ng manslaughter at 3 counts of assault. Sa paglilitis ay marami namang nagbigay ng testimonya laban kay Stanley, kabilang na ang 2 inmates, ilan sa mga biktima niya at mga kakilala. Subalit, patuloy pa rin niyang itinatanggi ang mga paratang. Ngunit, nagtapos ang kasong ito na sinentensyahan lang si Stanley ng 20 years in prison. Ito ay dahil tumanggap pala siya ng plea deal para mapadali ang trial niya. Kapalit nito ay ang sentensya niya na 20 years in prison. Ito ay dahil na rin circumstantial lang ang mga ebidensya. Ibig sabihin nito ay hindi physical ang mga ebidensya na inilahad sa korte. Ang testimonya kasi ng 2 inmates ay matatawag lang na circumstantial dahil hindi nila aktual na nakita ang ginawa ni Stanley. Ayon naman ni Edna at Michael Dishon ay nadismaya sila sa desisyon ng korte. Parang kulang pa rin ang hustisya kay Jessica. Pero wala na silang magagawa dahil nagtapos na ang kaso. At dito po nagtapos ang nakakalungkot na kwento ni Jessica Dishon. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.